Dumarating talaga ang panahon na parang baliktad na ang takbo ng mundo. Noon, ikaw ang sandigan, ikaw ang gabay, ikaw ang inuuna. Binuhos mo ang oras, pagod at buong puso mo para mapalaki sila ng maayos. Pero habang tumatagal, may napapansin kang pagbabago. Hindi na sila nakikinig gaya ng dati. Parang nawawala na ng saysay ang mga payo mo. Minsan nararamdaman mong binabaliwala ka na lang nila. Parang ikaw pa ang pabigat. Masakit, nakakalungkot, at oo, nakakapagtaka. Paano nga ba umabot sa ganito? Ang una mong reaksyon, gusto mong ipaalala sa kanila lahat ng sakripisyong ginawa mo. Gusto mong isigaw, "Hindi ako ganito dati. Ako ang nagpalaki sa inyo." Pero alam mo rin, hindi sa sigawan na ibabalik ang respeto. Dahil ang respeto, hindi pinipilit. Hindi rin ito nakukuha sa pangaral o sa galit. Kapag pinilit mo, lalong lalayo. Kapag nagalit ka, lalo kanilang hindi pakikinggan. Kaya ngayong nararamdaman mong nawawala na ang respeto ng mga anak mo, may mas matalinong paraan. Mas tahimik, mas epektibo. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang 6 na hakbang para maibalik ang respeto ng mga anak mo. Hindi sa pamimilit, kundi sa pamamagitan ng dignidad, hangganan at paninindigan. At kung mananatili ka hanggang dulo, baka makita mong hindi lang respeto ang maibabalik mo, kundi pati ang sarili mong halaga bilang magulang. Simulan na natin. Hakbang 1. Itigil ang paghahabol sa approval. Aksyon number 1. Itigil ang paghahabol sa approval nila. Isa sa pinakamalaking pagkakamaling nagagawa ng maraming magulang habang sila'y tumatanda ay ang sobrang pagsusumikap na mapasaya ang kanilang mga anak. Maaaring hindi mo agad napapansin, pero unti-unti ginagawa mo na ang lahat para lang mapanatili ang katahimikan, mapalapit sila sa iyo, o makuha muli ang respeto nila. Nag-a-adjust ka sa schedule nila kahit pagod ka na. Pumapayag ka pa rin kahit nasasaktan ka sa mga sinasabi o ginagawa nila. Pinipili mong manahimik. Ang iniisip mo, basta hindi magalit ang anak ko, basta buo pa rin ang pamilya. Pero narito ang masakit na katotohanan, habang mas hinahabol mo ang approval nila, mas nawawala ang respeto nila sa iyo. Kilala ko si Margaret, isang dating matatag at masayahing babae noong kabataan niya. Siya ang tipo ng taong may paninindigan at may boses. Pero nang tumanda siya, bigla siyang naging tahimik. Hindi dahil nawala ang talino niya, kundi dahil inuna niya lagi ang kapakanan ng kanyang mga anak. Lahat ng desisyon sila na ang gumagawa. Pag may family gathering, kahit ayaw niya sa petsa o lugar, pumapayag siya. Kapag may problema, kinikimkim niya lang. Bakit? Dahil ang paniniwala niya, ayokong magkagulo. Gusto ko lang ng maayos na pamilya. Pero imbes na tumaas ang tingin sa kanya ng kanyang mga anak, kabaligtaran ang nangyari. Nasanay sila na si nanay ay laging oo, laging sunod, laging walang reklamo. Hanggang sa punto na parang wala na siyang sariling boses. To ang aral, ang respeto ay hindi nakukuha sa katahimikan o pagsuko. Nakukuha ito sa paninindigan at pagpapahalaga sa sarili. Kung gusto mong ibalik ang respeto ng mga anak mo, hindi mo kailangan habulin ito. Sa halip, kailangan mong itigil ang ugali ng laging pag-a-adjust, ng palaging pagsasakripisyo, kahit wala nang natitira para sa sarili mo. Simulan mong igalang ang sarili mo. Sabihin mong, hindi muna ako pwede ngayon. Sabihin mong, iba ang opinyon ko at okay lang yon. Sabihin mong, hindi ko ikakansela ang plano ko para lang sa inyo. Sa unang beses, maaaring magtaka sila. Maaaring sumimangot pa. Pero sa bawat hakbang mo, patungo sa paninindigan, unti-unti silang matututo. Makikita nila na hindi ka umaasa sa kanilang approval para mabuhay ng may dangal. At diyan magsisimula ang pagbabalik ng respeto. Hindi dahil hiningi mo ito, kundi dahil ipinakita mong karapat-dapat kang igalang.
Dahil una mong iginalang ang sarili mo. Tandaan ang respeto ay hindi bunga ng sakripisyo, ito ay bunga ng sariling pagpapahalaga. Hakbang 2, huwag makipagtalo. Maging halimbawa. Kapag binabalewala ng mga anak mo ang opinyon mo o kung minsan ay parang minamaliit ka pa, natural lang na gustuhin mong ipaglaban ang sarili mo. Minsan gusto mong isigaw ang lahat ng sakripisyong ginawa mo para sa kanila. Ako ang nagpalaki sa inyo. Ako ang gumabay sa inyo. Buong buhay nyo. Pero heto ang tanong. Kailan ba naging epektibo ang pakikipagtalo para makuha ang respeto ng isang tao? Ang katotohanan, ang respeto ay hindi napipilit. At lalong hindi mo ito makukuha sa diskusyon. Kilala ko si Mang Frank, isang retiradong guro. Buong buhay niya, pinalaki niya ang mga estudyante niyang may disiplina at respeto. Pero sa bahay, iba ang nangyayari. Ang sarili niyang mga anak, parang hindi siya iniintindi. Kapag nagbibigay siya ng payo, iniismiran. Kapag nagsalita siya, nilalabanan o pinagtatawanan pa. Noong una, nilabanan ni Mang Frank. Nakikipagtalo siya, pinipilit niyang ipakita na may alam pa rin siya, na dapat pa rin siyang pakinggan. Pero habang tumatagal, lalo lang siyang nasasaktan at lalong lumalayo ang loob ng mga anak niya. Hanggang sa isang araw, nagbago siya ng taktika. Tumigil siya sa pakikipagtalo. Imbis na ipaglaban ang respeto, gamit ang galit, pinili niyang manahimik. Pero hindi dahil sumusuko siya. Tumahimik siya na may dignidad. Kapag may issue, pinakikinggan niya muna. Kapag may hindi siya sang-ayon, sinasabi niya ito ng mahinahon. Hindi siya nagmamalaki pero ramdam mong buo ang loob niya. Unti-unti, napansin ito ng mga anak niya. Hindi na nila siya tinitingnan bilang matandang mahina o makulit. Nakita nila ulit ang leader, ang haligi, ang ama, na tahimik pero matibay. Yan ang kapangyarihan ng magandang halimbawa. Kapag ipinakita mong hindi ka basta-basta natitinag, na marunong kang makinig at may paninindigan kang hindi kailangang isigaw, mas malakas ang dating mo kaysa sa anumang argumento. Ang respeto ay hindi nakukuha sa pakiusap, nakukuha ito sa pagkatao. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng pagmamaliit, huwag mong labanan gamit ang sigaw. Ipakita mo na hindi ka kailanman naging maliit. Magsalita ng may kumpiyansa, tumindig ng may dignidad. Dahil ang totoo, ang taong marunong gumalang sa sarili ay hindi kailangang ipagsigawan. Yun nararamdaman siya ng iba. Hakbang 3, alisin ang emotional dependence. Isa sa mga pinakamahirap tanggapin habang tayo'y tumatanda ay ang katotohanang hindi na natin pwedeng iasa sa mga anak natin ang emosyonal nating kaligayahan. Oo, mahal natin sila. Siyempre gusto nating mahalin din nila tayo pabalik, na makaramdam ng respeto, atensyon at pagkalinga mula sa kanila. Pero kapag naramdaman nilang kailangan mo sila, para lang maramdaman mong mahalaga ka, nag-iiba ang dynamics ng relasyon. Dahil ang totoo, mas nirerespeto natin ang mga taong emotionally independent. Kapag laging ikaw ang nauunang tumawag, laging naghihintay ng message, o nagpaparamdam ng miss na miss ko na kayo para lang makuha ang pansin nila, hindi nila yan laging ituturing na pagmamahal. Minsan naiisip pa nila nakakabigat na si nanay o nakaka-stress si tatay. Kilala ko si Aling Helen, isang mapagmahal na ina. Lahat ng oras niya binigay sa mga anak. Pero nang nagkaanak at nagkabuhay-buhay na rin ang mga anak niya, biglang lumiit ang mundo ni Aling Helen. Araw-araw hinihintay niyang may tumawag. Kapag wala siya ang tatawag, palagi niyang sinasabi, "Bakit hindi mo na ako dinadalaw? Miss na miss ko na kayo." Ang akala niya, mapapalapit niya ulit ang loob ng mga anak niya. Pero kabaligtaran ang nangyari, lalo silang lumayo. Bakit? Dahil ang pagmamahal na ginugusto nating pilitin, nagiging pabigat sa paningin ng iba. Hanggang sa dumating ang araw na si Aling Helen ay nagsimulang tumingin sa sarili. Nag-umpisa siyang maglakad-lakad sa park tuwing umaga. Sumali sa grupo ng mga kaedad niya.
natutong magluto ng bagong putahe. At higit sa lahat natutong alagaan ang sarili ng hindi umaasa sa atensyon ng iba. At eto ang nakakamangha doon, sila bumalik. Nagtataka ang mga anak. Nasaan si Nanay Ano na ginagawa niya? Naging curious sila dahil nakita nilang si Nanay ay may sariling buhay, sariling mundo, sariling sigla. Kapag ipinakita mong kaya mong maging masaya, kahit hindi nila ibinabalik ang atensyon mo, doon sila magsisimulang bumalik. Hindi dahil kailangan mo sila, kundi dahil ginusto nilang bumalik sa taong may sariling halaga. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo, umiikot ba ang mundo ko sa kanila? O may sarili na akong mundo kahit wala sila? Kapag natutunan mong itayo ang sarili mong emosyonal na pundasyon, kahit wala sila sa tabi mo, magiging mas malakas ka. At doon babalik ang respeto, hindi dahil nang hingi ka, kundi dahil ipinakita mong hindi ka kailanman naging kulang. Hakbang. Tigilan ang pagbibigay na walang pasasalamat. Bilang magulang, natural lang sa atin ang magbigay. Ganyan tayo pinalaki. Ibinubuhos ang lahat para sa anak, pero may hangganan ang pagbibigay. Dahil kung patuloy kang nagbibigay, kahit hindi ka na pinahahalagahan, hindi ito pagmamahal, isa na itong paglimos ng respeto. Kilala ko si Mang George, isang ama, na halos lahat ng meron siya ay ibinigay sa mga anak. Kapag may problema sila sa pera, sagot niya. Kapag kailangan ng bantay sa apo, nandyan siya. Kapag may lakad sila, siya ang gumagawa ng paraan. Pero alam mo kung ano ang kapalit? Wala. Walang salamat. Walang pahinga ka muna, tay. Walang pagtingin sa sakripisyo niya. Masakit man tanggapin, pero habang mas binibigay niya ang lahat, lalo siyang nawawala sa mata ng kanyang mga anak. Hindi siya tinitingala, kinukuhanan siya. At ang pinakamasakit noong siya naman, ang nangailangan wala. Abala ang lahat. Walang may oras sa kanya. Hanggang isang araw, napagtanto ni Mang George, hindi ako nawalan ng halaga. Ako ang nagturo sa kanila na hindi na ako dapat pahalagahan. Doon siya nagsimulang tumayo. Hindi na siya basta-basta nagbibigay kapag hindi naman kailangan. Kapag may humihingi, nagtatanong siya, para saan ito? May plano ka ba? At kapag alam niyang hindi siya pinapahalagahan, marunong na siyang magsabi, pasensya na, hindi ko kaya ngayon. Sa una, nalito ang mga anak niya. Yung iba, nagtampo pa. Pero habang tumatagal, nakita nila ang pagbabago. At doon lang nila na-realize ang tulong ni tatay ay hindi dapat abusuhin. Isa itong biyaya, hindi obligasyon. Lesson: kapag patuloy kang nagbibigay sa taong hindi marunong magpasalamat, hindi mo sila tinuturuan magmahal, tinuturuan mo silang maging entitled. At sa bawat pagkakataong hinahayaan mong gamitin ka, tinatanggal mo ang sarili mong halaga. Hindi masama ang tumulong. Pero kung wala ng pagpapahalaga, oras na para tumigil. Dahil ang kabaitan na walang hangganan ay nauuwi sa pagiging invisible. Kapag natutunan mong ipaglaban ang sarili mong oras, lakas at kabutihan, doon ka ulit makikita. At hindi lang basta makikita, irerespeto ka. Mula ngayon, bago ka tumulong o magbigay, itanong mo sa sarili mo, ginagawa ko ba ito dahil gusto ko o dahil natatakot akong mawala ang koneksyon namin? Dahil kung ang tulong mo ay binabaliwala, mas makapangyarihan ang pagtanggi kaysa sa pagbibigay. Hakbang. Magkaroon ng buhay na hindi umiikot sa kanila. Ang isa sa pinakamakapangyarihang paraan para muling makuha ang respeto ng anak mo ay ang ipakita sa kanila na masaya ka kahit hindi sila ang sentro ng mundo mo. Bilang magulang, normal lang na buong buhay mo sila ang inuuna. Pero habang tumatanda ka, kailangan mo ring alagaan ang sarili mong pagkatao. Dahil kung ang tanging mundo mo ay sila, darating ang araw na mararamdaman mong wala ka ng halaga kapag wala sila sa paligid. Kilala ko si Aling Eleanor, isang byuda na nawalan ng direksyon nang pumanaw ang kanyang asawa. Kaya lahat ng atensyon ibinuhos niya sa kanyang mga anak. Araw-araw siyang tumatawag, nagpapayo, kahit hindi hinihingi, at umaasa na sila
ang pupuno sa puwang sa puso niya. Pero imbis na mapalapit, lalong lumayo ang loob ng mga anak niya. Naging mailap sila, parang iniiwasan siya. Hindi dahil masama siyang ina, kundi dahil naramdaman nilang nakasandal ang buong mundo ni nanay sa kanila. Hanggang isang araw, may napagtanto si Aling Eleanor. Hindi ko sila mapipilit mahalin ako sa paraang gusto ko. Pero kaya kong mahalin ang sarili ko sa paraang kailangan ko. Kaya nagsimula siyang lumabas. Sumali siya sa book club, nag-volunteer sa barangay center, nakipagkaibigan muli, natutong maglakbay, at higit sa lahat natutong mabuhay para sa sarili niya. At ang nangyari, biglang naging interesado ang mga anak niya. Masaan ka pupunta? Wow, busy ka na pala lagi. Ang ganda ng aura mo ngayon, ma. Bakit? Dahil nakita nila si nanay bilang isang buo at masayang tao. Hindi isang taong naghihintay lang sa sulok para sa atensyon nila. Lesson kapag ipinakita mong may sarili kang buhay, layunin at kasiyahan, doon nila makikita ang tunay mong halaga. Hindi bilang tagapag-alaga, hindi bilang taong laging available, kundi bilang isang taong may dignidad at direksyon. Ang respeto ay hindi ibinibigay sa taong umaasa, ibinibigay ito sa taong may sariling mundo. Ngayong narinig mo na ang 6 na hakbang para maibalik ang respeto ng iyong mga anak, nais kitang tanungin, alin sa mga ito ang pinakatumama sa iyo? Yung una bang hakbang, ang pagtigil sa paghahabol ng approval? O baka yung huli, ang pagkakaroon ng buhay na hindi umiikot sa kanila? Tandaan mo, hindi mo kailangang ipagsigawan ang halaga mo. Ipakita mo lang ito sa paraan ng pamumuhay mo. Hindi mo kailangang makipagtalo, magpaliwanag ng paulit-ulit o manghingi ng atensyon para lang igalang ka. Minsan ang pinakamalakas na mensahe ay hindi galing sa bibig, kundi sa kilos, sa paninindigan, sa tahimik mong dignidad. Kung isa ka sa mga magulang na nakakaramdam ng pangungulila, ng tila nawawalang koneksyon sa iyong mga anak, huwag kang sumuko. Dahil sa pamamagitan ng maliliit na hakbang, unti-unti mo ulit mabubuo ang tiwala, ang paggalang, at ang pagkilala na matagal mo nang nararapat. Kaya ngayon gusto ko sanang marinig, i-comment mo sa ibaba kung anong number ng hakbang ang gusto mong simulan. Gusto mo bang itigil na ang pagbibigay na walang pasasalamat? O gusto mong matutong magtakda ng hangganan? Ano man ito, tandaan, kayang-kaya mong baguhin ang dynamics ng relasyon nyo sa tahimik, matalino at may pusong paraan. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa iba at mag-subscribe para sa susunod pang mga payong may puso at dunong. Maraming salamat sa panonood at tandaan mo, ang dignidad mo ay hindi kailanman nawawala. Minsan kailangan lang ulit ipaalala.